Magandang araw sa iyo, Tito Makoy, at sa lahat ng mga nakikinig sa iyo. Isang retired police, ngunit bata pa naman po ako, Tito Makoy. Marahil, Tito Makoy, alam mo ang mandatory retirement age ng police. Mas bata ito kaysa sa ibang propesyon. Walang gaanong drama ang aking kwento, ngunit nais ko lang na ibahagi sa lahat na nakikinig at sa lahat na makakarinig nito kung ano ba talaga ang pakiramdam ng mabuhay na nagtatago sa totoong pakiramdam at pagkatao. Saan nagtatapos at ano ang kinahihinatnan. Hindi lahat kagaya ng akin, ngunit alam ko maraming kagaya ng buhay ko. Ito rin, Tito Makoy, ang dahilan kung bakit namamagnet talaga akong makinig sa lahat na kwentong binabasa mo. Tito Makoy, nakaka-relate ako sa mga kwento ng lalaking tago. Yung kagaya ng kwento ni Alfie, yung nasa Canada ngayon. Matapos akong graduate ng political science, ang plano ko talaga noon, tumuloy sa College of Law. Ngunit nang ayahin ako ng aking kaibigang pumasok sa pagpupulis, natukso talaga akong mag-apply din. Kasi, Tito Makoy, isa ito sa mga gusto kong maging propesyon. Pwede rin akong magpatuloy ng pag-aaral ng batas kung nasa serbisyo na. Kaso, Tito Makoy, nalibang na ako sa aking trabaho, tinamad na akong bumalik sa pag-aaral, kaya hindi na ako pumasok sa College of Law. Chief Inspector ang ranggo nang nagretiro ako. Ordinaryong alagad ng batas, ngunit sadya talagang may kakaiba sa akin. Matagalan natin sigurong naririnig mga bulong-bulungan, chismis na marami sa hanay ng pulisya at mga sundalo ang nagtatago ng kapa liban sa tsapa. Isa ako sa kanila, Tito Makoy. Ito ang kakaiba sa akin. Bagamat hindi sa pagmamayabang, hindi ako takot sumagupa sa mga kriminal at iba pang kaaway ng batas at lipunan. Alam ko rin, Tito Makoy, na maraming kagaya ko sa hanay ng pulis. Matatapang, walang inuurungan, hindi takot mamatay, ngunit may isang bahagi ng aming pagkatao na isang malaking kaduwagan. Ito ay ang pagtatago namin ng tunay na pakiramdam namin at ang nilalaman ng aming puso. Early 90s, naging mainit na usapin ang panukalang tanggapin sa hanay ng kapulisan at sundalo ang mga bakla. Naging isang malaking katatawanan ito sa hanay namin, Tito Makoy. Sa aming magkakaibigan, talagang nagtatawanan kami pag ito na ang aming pinag-uusapan. Subalit, Tito Makoy, hindi ako gaanong nakikisakay sa usapan namin ng mga kaibigan ko. Kasi ewan ko ba, Tito Makoy, kahit na sinasabi kong nagtatawanan kami, merong takot pa rin sa aking pakiramdam. May pag-aalangan at kaba tuwing kaugnay sa pagkalalaki ang pinag-uusapan. Sa aking pagpasok sa propesyon ng pagiging isang pulis, alam mo na po, dumaan kami sa matinding training. Physical training, yung agility test, intellectual at psychological. Ang daming mga kasamahan kong mga trainee na magagandang lalaki, makikisig, maskulado at mga tigasin talaga. Ang dami rin sa kanila na kursonada ko. Ngunit, Tito Makoy, hindi pwedeng mahalata, kaya panakaw tingin lang palagi ang ginagawa ko. Lalo na kung hindi kami nasa training, nasa gym kami niyan nag-i-exercise. Torture ito sa panig ko, Tito Makoy, kasi lalong nabubuksan ang aking attraction sa kapwa lalaki. Ang nakakainis pa, Tito Makoy, kasi ang isa sa mga kursonada ko ay naging malapit ko pang kaibigan. Mula noong panahong nasa training pa lang kami hanggang sa ma-deploy kami sa serbisyo. Itatago ko siya sa pangalang Jose. Kami ni Jose tuwing nagkikwentuhan, alam niyo po, para akong nagsasurf sa internet, lumilipad ang utak. Parang kasama akong gumagalaw sa mga characters sa pelikula ng Netflix. Kung magkwentuhan kasi kami ng kaibigan kong si Jose,
Madalas talaga tabing-tabi kami, nagkakadikit palagi ang aming mga katawan. Alam mo Tito Makoy, kung pwede lang sanang bigla ko siyang halikan, marahil kung ilang beses ko na sigurong ginawa ito. Ngunit hindi pwede. Masisira ang kanyang tiwala sa akin, malalantad ang aking katauhan, apektado ang aking trabaho at pagkatao. Noong panahon na nasa training pa lang kami, 6 rin kaming naging magkakaibigan talaga. Lahat pag naka-break, may mga larawan ng shoot ang tinitingnan. Ang iba pumupunta sa phone booth para tawagan ang kanilang nililigawan. Liban sa akin Tito Makoy kasi wala akong syota, wala akong liniligawan. Tuloy ako ang nagiging tampunan ng panunukso ng aking mga kaibigan. Torpe, mahina, tamimi. Ito ang paglalarawan ng mga kaibigan ko. Ang ginawa ko naman Tito Makoy para hindi gaanong lumaon pa o kaya wala nang sunod-sunod pang mga panunukso sa akin, inamin ko na lang talaga na torpe ako, tamimi at mahina. At noong nasa serbisyo na kami lahat, mas lalong naging komplikado sa akin noong lahat sila magpakasal na. Ako na lang Tito Makoy ang natitirang wala pang asawa. Alam mo Tito Makoy, labis ang aking takot na dumating ang mga kaibigan ko sa konklusyon na kikwestiyonin nila ang pagkalalaki ko. Dahil sa aking takot na ito, napilitan talaga akong manligaw. Nagkasyota at naging asawa ko ang aking linigawan. Hindi naging mahirap sa akin ang panliligaw at napasagot ko nga kaagad ang naging asawa ko. Alam mo Tito Makoy, kahit papaano hindi sa pagmamayabang, may itsura rin talaga ako. Sa aking pagpapakasal, maswerteng nabiyayaan kaagad kami ng anak. Isang babae Tito Makoy. Nagkaroon ng kulay ang buhay ko, nagkaroon ng direksyon. Subalit, bahagya lang ito. Naging bahagya lang Tito Makoy kasi kinalaunan, naghiwalay din kami ng asawa ko. Hindi po ako sigurado kung naamoy ba ng asawa ko ang tagong pagkatao ko o dahil sa pakiramdam niya ay hindi siya gaanong mahalaga sa akin o kaya sadyang malamig lang talaga ang pagtrato ko sa kanya. Kasi Tito Makoy, aaminin ko rin na may mga pagkakataong humihingi siya sa akin, nangangalabit. Subalit hindi ako nabubuhayan. Dala ito ng kakulangan ko talaga ng pagnanasa at pananabik sa babae. Kaya maging sa asawa ko na, ganoon ang nangyayari. Liban pa dyan, hindi rin talaga nawawalay sa isipan ko ang aking kaibigang si Jose. Walang kamalay-malay ang kaibigan kong iyon. Tuloy Tito Makoy, maraming pagkakataon na nagtatanong ako kung bakit hindi na lang kaya naging babae si Jose. Minsan naman, pinapangarap ko rin na sana ang pakiramdam ko kay Jose ay siyang pakiramdam ko sa asawa ko. Subalit ang lahat na ito ay pawang sana. Sana si Jose naging babae, sana ang pakiramdam ko kay Jose ay ganoon rin ang pakiramdam sa asawa ko. Ganito Tito Makoy ang nagtatago. Noong katatapos pa lang naming maghiwalay ng landas ng asawa ko, meron akong nilakad sa Manila. Dito Tito Makoy natukso akong sumubok. Sa pinakaunang pagkakataon, sumubok ako sa kapwa lalaki. Nagbook ako ng isang home service massage. Isang maskulado, matipuno at kayomangging masahista ang dumating sa hotel kung saan ako naka-check-in. Kinakabahan, nahihiya, nasasabik ang pakiramdam, natatakot. Mas lamang Tito Makoy ang kaba at takot kasi sa unang subok ko pa lang ito sa tanang buhay ko. Natatakot ako na baka may makapansin, may makakita, may makaalam. Isang malaking kahihiyan ito sa aking pagkatao at sa aking trabaho. Magaling ang masahista, nagawa niyang ma-relax ang katawan ko. Nagawa niya ring mapag-init ako ng husto at
Siya na rin ang kusang nag-alok sa akin ng extra service. Pinatos ko talaga ito. Ang tanging masasabi ko lang talaga, mas masarap kapareha ang kapwa lalaki. At sa pagtatapos dito makoy ng aking pakikipagniig sa kapwa lalaki, may mga ngiti sa akin. Tuloy sumagi na naman sa aking isipan na sana permanente ang ganito. Sana palaging ganito. Anumang oras gusto kong yumakap, meron akong yayakapin. Kahit anong oras gustuhin ko sa pagtulog sa gabi, nariyan lang siya sa aking tabi. Ngunit dito makoy hindi ko rin maipagkakaila na iba naman ang pakiramdam kung ang kaniig mo ay bayad lang. Kahit pa sabihin kong nasiyahan akong labis sa pakikipagniig sa kapwa lalaki, ngunit kulang pa rin. Kasi walang kabuluhan, sadyang tawag lang talaga ng pangangailangan ng laman. Walang pagmamahal. Hindi ko na inulit iyon Tito Makoy magpahanggang ngayon. Retirado na ako sa serbisyo at nasa bahay na lang. Ngayon Tito Makoy sa aking buhay, ang tanging pasasalamat ko lang talaga ay naging maayos kami ng dati kong asawa. Bagamat meron na siyang bagong kasama at meron ng bagong pamilya, maganda ang komunikasyon namin. Nag-uusap kaming dalawa para sa anak namin. Ang anak ko kasi Tito Makoy mula nang maghiwalay kami ng asawa ko, suportado ko ito noong bata pa sa lahat na pangangailangan niya hanggang sa napagtapos ko ito ng pag-aaral. Ang dati kong asawa Tito Makoy minsan nagtatanong din sa akin kung bakit daw hindi na ako nag-asawa pang muli. Alam niyo po ang nagiging sagot ko na lang ay ngiti. Kasi hindi ko alam kung sinasabi niya ang kanyang pagtatanong na iyon para hindi halatang meron siyang nakita sa akin. Kaya siya nakipaghiwalay sa akin noon. Kasi Tito Makoy sa bawat pag-uusap namin, siguro dala ng pagiging guilty ko sa aking pagkatao, ang duda ko Tito Makoy, may naamoy sa akin ang dati kong asawa. Ang anak namin ngayon meron na ring pamilya at meron na akong isang apo Tito Makoy. Ito talaga ang tanging konsuelo sa buhay ko. Nagkaroon ako ng anak at meron na akong isang apo. Kaya naman bagamat mag-isa ako sa buhay ngayon, ngunit hindi naman ganap talagang mag-isa habang buhay, habang tumatanda. Kahit papaano kasi Tito Makoy, meron akong isang anak na inaasahang magtsatsaga sa akin at kung sakaling abutin ako ng pagtanda ng mahabang buhay, kahit papaano merong mag-aasikaso sa akin. Sa aking personal na buhay Tito Makoy at sa kalagayan ko, masasabi ko talagang mahirap ang magtago ng magtago. Hindi madali ang lumantad, sadyang napakahirap ng umamin sa katotohanan. Hanggang dito na lang po Tito Makoy ang aking kwento at naisip ko ngang ipadala sa iyo ang aking email para ibahagi ko naman mula sa panig ko kung ano talaga ang pakiramdam at paano ba talaga magtago. Sa muli ang masasabi ko, mahirap magtago, mahirap umamin at isang kaduwagan ang hindi pag-amin at pagharap sa katotohanan. Ngunit kahit pa sabihin mo sa akin Tito Makoy kung gaano ako kaduwag, aaminin ko yan at tatanggapin ko. Kasi hindi ko kayang lumantad. Lubos na gumagalang at ang iyong tagapakinig, Timoteo. Maraming salamat Sir Timoteo sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Alam mo, ang masasabi ko lang dyan sa buhay mo, hindi mo yan pwedeng kahit pa sinasabi mong mahirap yung nagtatago, ngunit ang buhay mo ngayon hindi yan ganap na kabiguan. Meron ka pa ring isang matagumpay at masayang buhay ngayon sa pagkakaroon mo ng anak at pagkakaroon mo nga ng apo. At ang isa pa, maswerte ka rin sa naging asawa mo kasi sa tingin ko, yung asawa mo siguro malawak rin ang pag-iisip. Kaya wala ka ngang nabanggit dito na nagkaroon kayo ng away noong maghiwalay kayo ng asawa mo. Kusa na lang siyang humiwalay, marahil meron siyang nakita sa iyo o naamoy at kusa na lang siyang lumayo sa iyo, hindi nagsalita. Kaya sa kabuuan ang buhay mo,
Hindi ka biguan at hindi kalungkutan. May kulay at may direksyon pa rin ang buhay mo. Meron kang anak at meron ka na ngang isang apo. Sa muli, maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Ngayon mga kaibigan, sa ating shout out kay JP Chulipa. Yan ang kanyang handle name dito sa YouTube. Maraming salamat JP Chulipa sa suporta at pakikinig. Ang sabi ni JP sa akin, sana raw meron ako sa Spotify para mas ma-elaborate doon ang eksena. Alam mo, medyo mahihirapan ako niyan kasi liban dito sa ating kwentuhan, meron akong regular na trabaho talaga. Maraming salamat sa iyo sa pakikinig mo. Shout out din kay Ako Si Atan 1962 from Santo Tomas, Batangas. Maraming salamat sa iyo, Ako Si Atan 1962. Shout out sa iyo at sa mga kababayan natin dyan sa Santo Tomas, Batangas. Shout out din kay Boy Robles 8767. Maraming salamat Boy sa patuloy na pakikinig mo at suporta sa ating channel. Shout out din kay Norman Malik 4188 ng Dammam, Saudi Arabia. Maraming salamat Norman Malik 4188 at shout out sa iyo kasama na ang lahat ng mga kababayan natin dyan sa Saudi Arabia. Siguro marami tayong mga kasamahan dyan sa Saudi Arabia. Kaya shout out tayo sa inyong lahat dyan at ingat lang palagi sa mga kababayan natin sa Saudi Arabia. Shout out din kay Nenot Tuason. Maraming salamat Nenot sa tuloy-tuloy na suporta. Si Nenot Tuason nga pala ay from San Jose, Antique. Ay magandang lugar to. Alam mo, gusto kong marating, isa yan sa mga gusto ko ring marating, ang lalawigan ng Antique. Kaya shout out sa inyong lahat dyan sa mga kababayan natin sa San Jose, Antique. I-shout out ko na rin si Gay Multiverse, isa sa mga kapatid natin, kasamahan natin dito sa ating channel. Ang sabi sa akin ni Gay Multiverse, pa-shout out daw. Ito ang kanyang eksaktong sinabi. Pa-shout out po sa totoong pangalan ni Dear Tito Marcos. Tumatawa siya. Alam mo, Gay Multiverse, Marcos ano pa ang pangalan? Ferdinand. Biro lang yan. Maraming salamat sa tuloy-tuloy na suporta sa ating channel. I-shout out ko na rin ang ating kapatid na si Noel Ortiz 1906. Tuwang-tuwa si Noel nang siya ang pinakaunang nakapakinig doon sa kwento natin, yung tumikim ng delivery crew. Sa inyong lahat mga kaibigan, shout out sa inyo. Hindi ko na kayo isa-isahin at gusto ko lang ipahatid ang aking taus-pusong pasasalamat sa tuloy-tuloy na pakikinig at suporta. Isang napakalaking bagay sa akin ang makasama ko kayo dito sa ating channel. Sa muli po, yung mga gustong magpadala ng kanilang kwento, ipadala lang po sa aking email titomarcos@yahoo.com at titomarcos@gmail.com. Maraming salamat po.